Noong Game 2 mga idol, kita nyo naman yung ginawang depensa ng Wolves kay Murray. Haras malala talaga, pero sa Game 3, gumawa po ang Denver ng munting adjustment kaya gumanda rin po ang laro ni Murray. Ano po ito? Actually mga idol, simple lang. Si Aaron Gordon ang ginawa nilang point guard. Well, not in the sense na magpapaikot ng opensa, no? Pero isa siya sa mga nakatoka na magbaba ng bola. Kung hindi siya, si Jokic. Simpleng adjustment lang to mga idol kasi noong Game 2, pressure din talaga ang Wolves kay Murray. So why not iba na lang ang magbaba para yung point guard mong si Murray hindi nauubos yung energy sa pagtatawid lang ng bola, di ba? Pag naitatawid na ni Gordon ang bola, ang ginagawa rin po nila palagi this game ay yung ganitong action na sasaluhin po ni Jokic ang bola sa area na yan. Tapos dito pa lang makakahawak si Jamal ng bola sa play galing sa handoff. So nagbebenepisyo talaga yung ganitong klaseng adjustment kay Murray kasi dahil din sa screen nawawala sa posisyon nitong si Alexander Walker. So kung dati hindi siya nakakapag-drive dahil sa pressure, ngayon nakakapag-drive na siya syempre. Dahil din dito na libre si MPJ para sa tres na ito sa corner. Ano kasi ang nangyayari kapag si Murray ang nagbibit-bit? Ganyan mga idol, pinapressure siya ng defender niya. Hindi man pressure talaga to ngayon kay Edwards na as in your face na depensa, pero mas pagod ka sa ganyan kumpara mo sa no pressure at all panigurado. Although dito, since andyan nga ulit si Jokic para mag-screen and kahit na hindi rin ginamit ni Jamal, nakalusot ulit siya. Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo mag-register ay click nyo lang po ang link sa ating pinned comment sa baba at ganoon din sa ating description box. I-type nyo na rin ang ating promo code na JONASPB at maaari kang makakuha ng up to 12,000 pesos na bonus points sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa mga sporting events like NBA, UFC, Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin lang syempre na maging responsable sa inyong pag-bet. Again mga idol, si Gordon talaga ang pinagbababa nila ng bola, so yung tao niya, which is ngayon po si Gobert, andito rin po sa labas. Wise adjustment din yan overall talaga para sa Denver, and si Murray, paganto-ganto ang handoff na lang muna ngayon. Hindi rin niya pinilit umatake dyan. So good adjustment din to para sa Denver, no? Catalyst din kasi itong si Jamal sa atake ng kanyang team At gumana naman din po ang depensa ng Wolves noong Game 2 na ibabaw pa lang may pressure na. Pero kung dito sa may mas malapit sa tres yan, bibigatan mo ulit yung depensa sa kanya, mas maayos siyang malolocate ang kanyang kakampi for sure. Ulit, sa handoff na naman nahawakan ni Jamal tong bola. At kahit nasa initial na play, napigilan siya kasi biglang tatlo na yung pumapaligid sa kanya, isang rescreen lang to at ito na po yung pabor kay Murray na matchup na big man ang tatao po sa kanya. Kumpiyansa siya sa ganitong matchup panigurado at ilang beses din pong nangyari this game yan na once sumapat ang big man sa kanya, pupukol talaga siya. Nawala na yung pressure ng Wolves kasi nga syempre, hindi nila magawa yun at hindi rin po hawak ni Murray ang bola. Kung kina Edwards or Alexander Walker, hirap talaga si Murray. Again, ngayon, na big po ang napatapat at naportate sa kanya, mas kumpiyansa siya. Kasi kaya niyang gamitan to ng kanyang agility. Although pwede naman din makipressure sa Edwards dyan sa kanan kina Murray, pero willing ba silang iwanan sa MPJ na ngayong playoffs ay tumitira ng 52.3% sa lahat ng mga jump shots niya? Lahat yan mga idol, 2 man, 3 man, may tao man o libre man, 52.3% ay naipasok niya basta jump shot. So most likely, makakashoot talaga siya kung jump shots ang pinag-uusapan. Kaya na solo ni Murray itong sikat, ayan po ang nangyari. Una mga idol ay hindi gaanong nagpe-pressure si McDaniels, sa matapat lang pero suddenly, biglang ganyan nga rin siya na nag-intensify ang depensa. Yun naman yung kwento noong Game 2 mga idol, kaya talaga lumhis sila sa ganitong Murray ang magtatawid noong Game 3. And like we said kanina, kapag big ang napapatapat, kumpiyansa si Jamal, napatingin na nga lang siya sa Gedley para siguradong malayo si McDaniels. Again mga idol, si Gordon ang nagbababa at off the ball ulit si Murray para hindi mapagod. And ang ginawa rin po ng Wolves sa depensa ay itong si Towns na siyang tao ni Jokic ay tatapat lang dyan sa kanya, pero ultimately ay babalik talaga kay Joker syempre. Reigning MVP yan Kaya napapa-atake rin si Jamal kasi nga walang sumasalubong. Ito rin po yung something na dapat ayusin ng Wolves sa Game 4. Mintis to pero halos pumasok na nga rin.
Kapag si Murray ang pinagdadala, pinapressure, makakascore siya rito mga idol, pero yung ganyang lagi siyang tumatakbo ng ganyan kabilis ay hindi po sustainable sa buong laro. Pagod yan malamang. Kaya si Gordon din yung pinagdala or si Jokic. So nakikita nyo yung chess match mga idol sa dalawang teams na ito. Yung isa akala mo hindi mo na malulusutan yung depensa, pero nakaharap ng butas ang Denver at nagkaroon nga sila ng easy win dito sa Game 3 para mailapit ang serye at hindi rin ma-3-0. Top tier coaching din talaga sa parte ng Denver. Let's see kung ano po ang adjustment ang gagawin nitong Mini mamaya sa Game 4. Ano po ang masasabi niyo sa video natin ngayon? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Plug na rin natin ang ating very first merch mga idol. Ako ang nag-design nitong mala vintage na Kobe shirt. $6.89 lang yan at ayan po ang nilalaman kapag bumili ka. Onti na lang po yung stocks natin. PM lang kayo sa ating Facebook page. Pwede rin kayo mag-check out sa TikTok shop. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.